Sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung mga investment platforms na ginagamit ko ngayon para makapag-invest sa kung saan-saan dito sa Japan at sa Philippines. So, i-share ko yan sa inyo para magkaroon din kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo ring i-try sa side ninyo at makapag-start na rin kayo mag-invest. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So, hindi ito financial advice. Sinishare ko lang kung ano yung nalalaman ko. So, nasa sa inyo yan kung susundin ninyo. Okay? So, simulan na natin. Okay, syempre, unang-una dyan, yung palagi kong ginagawa ng video, which is yung Call Financial. So, sa Call Financial, meron tayong minamanage na account dyan. And currently, namumula siya ngayon kasi yung PSCI ay medyo mababa na sa 6,500 level. Pero ito yung opportunity na nakikita natin na time to buy, di ba? Or maghintay pa ng kaunti gamit yung mga technical analysis at saka yung fundamental analysis, di ba? Yun yung mga lagi kong pinapakita sa inyo sa mga previous videos natin. Kung di nyo pa napanood yan, puntahan nyo yung ating playlist sa ating YouTube channel para masundan nyo yung mga strategies na ginagawa natin. Ayoko masyadong complicated yung tinuturo ko sa inyo kasi mas mahirap mag-explain. Tsaka mas gusto ko yung simple lang yung explanation kasi busy din tayo. Wala rin akong masyadong time para everyday tutukan yung mga investment natin. Kaya ito, mas kumbaga sa mga platforms na ginagamit ko, ito talaga yung almost siguro 90%. Ito yung talagang pinagtutunan ko ng pansin, yung Call Financial. And sa nakikita ko dito, bigyan ko ng konting nakikita ko yung Jollibee, nasa negative 0.26% yung potential loss. And bihirang-bihira bumaba yung Jollibee, So tingin ko tomorrow, since alas 10 na ngayon or 11 o'clock dito sa Japan, tingin ko bukas ay magbabay ako ng additional stocks sa JFC kasi bihira lang na bumaba ng ganito yung Jollibee. So magdadagdag lang ako ng additional stocks siguro para lang mapantayan itong currently na 150 shares. And ito naman, siguro ang target ko dito sa IRIT, magdadagdag ako ng additional stocks. Kung bababa pa siya, marireach niya yung potential loss ng negative 8%. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko, parang quick glimpse, kumbaga. Hindi ito yung final decision ko na, okay, bibili na ako sa ganito. Kasi mahirap naman yung ganun. Dapat talaga pinag-aaralan natin para hindi tayo manghinayang. Kasi hindi naman tayo nagsusugal dito at hindi rin to networking. Ito ay legit na investment platform, okay? Next is, hindi ako magtatagal dyan sa Call Financial. Next na ginagamit ko ay yung Japanese stock market naman. So, ito naman yung tinatawag nilang Naito Securities. Ayan. So, gumawa na rin ako ng previous video dito, pero aminado ako dito, hindi ko siya talaga na-manage ng mabuti. Okay? Kasi wala rin ako masyadong time at wala rin ako masyadong pambili. Kasi medyo mahirap siyang lagyan ng pondo dahil nasa 100 shares minimum yung kailangan mong bilhin na mga stocks. Kapag bumili ka kasi ng stocks sa Japanese stock market, sobrang yung mga magagandang stocks na talaga siguro para sa akin yung mga nasa 500 yen per share yung mga stocks na maganda ng bilhin. 500 yen pataas. Okay? 500 yen pataas. So, syempre, Japanese stock market yan. Kailangan alamin mo, kilalanin mo. Fundamental, same din siya kung titignan mo sa Call Financial, yung mga Philippine companies, diba? So, kung let's say, lagi kang kumakain sa Jollibee, di bumili ka ng Jollibee stocks, diba? Lagi kang nakatambay sa SM or sa Ayala Mall, di bumili ka ng stocks ng SM or Ayala Corporation, diba? Ganon din dito sa Naito. So, itong past 7 to 8 years na nakatira na kami dito sa Japan, may mga ilan-ilan na rin kaming mga Japanese companies na medyo kilala na namin. Doon kami nag-i-invest. Katulad ng Enios, yung gas station, palagi kami nagpapagas doon. Kaya doon ako bumibili ng stocks. Rakuten, which is meron akong credit card dyan, Rakuten. And hindi naman lahat ng companies na tinitingnan ko, tama yung decision ko. Siyempre, ganun talaga, Meron talagang hindi palaging tama yung decisions sa pagdating sa trading, pagdating sa stock market. Pero wag naman yung palaging mali yung decision, 'di ba? Kaya nga pinag-aaralan siya. Okay, hindi siya gambling, hindi siya yes or no lang. Kailangan matinding
research ang kailangan, di ba? So, ito yon. So, number 2 is yung Naito Securities. And number 3 naman na ginagamit ko ay yung cryptocurrency na GM Coin. Ayan, GM Coin. So, sa cryptocurrency, isa rin ito sa platform na napabayaan ko. Although, ito na, moving forward, gusto kong balikan uli ito kasi kumita tayo dito sa cryptocurrency nung mga panahon na nagsisimula pa lang akong parang mga 2 years ago, nagtry ako mag-invest sa cryptocurrency. And after that, hindi ko na siya na pursue. Kumbaga, napabayaan ko siya doon. Hinayaan ko lang siya. And nag-focus lang ako sa Call Financial. And later on, itong mga nakarang weeks, tumaas yung cryptocurrency or yung Bitcoin. So, pag tumaas yung Bitcoin, tataas din yung ibang mga altcoin or yung ibang mga crypto na tinry kong investan before like Solana. So, ayan, kumita tayo doon. Kaya, gusto kong gamitin yung kinita ko doon. Hindi naman ganun kalaki, pero gusto kong gamitin yung kinita ko doon para mag-reinvest ulit. So, ito yung isa sa mga platform na ginagamit ko na cryptocurrency dito sa Japan, which is yung GMO Coin. Gumawa na rin ako ng mga mangilan-ngilang videos about this. Pero yun nga, hindi ko siya na-pursue. So, ngayon ko pa lang siya babalikan. Okay? So, pang-apat na ginagamit ko recently, ngayon ko lang uli siya binuksan, which is yung Binance. Yan, Binance naman. So, cryptocurrency din siya. Pero nagkaroon sila ng 2 years ago, nag-invest din ako dito sa Binance and napabayaan ko lang din siya. So, kung ano man yung na-invest ko before, ngayon ko lang siya napansin kasi ngayon lang din tumaas yung Bitcoin, diba? And nakakatanggap ako ng mga newsletter about Binance Japan na yung dati kong account sa Binance ay gawa ko siya sa Philippines. Pero since change ko yung address ko, na-convert yung account ko into Binance Japan. And sa Binance Japan, meron na silang mga limited regulations or hindi siya same na regulations sa ibang bansa. Medyo mas mahigpit siya. Okay? Kaya kung mababasa ninyo dito sa Binance, kapag bukas mo pa lang ng Binance, may kita nyo nitong crypto assets. Yung parang notice nila dito na crypto assets and services available to Japan residents will partially differ from those which you can see here. If you recently migrated from Binance Global, your impermissible tokens will be converted and refunded to you. Pagkakaintindi ko nga dati, akala ko nung nakareceive ako ng newsletter about Binance, akala ko isasara na nila yung account ko. Yung pala, yung Binance sa Philippines, kumbaga nagsara na siya. Hindi na sila pwedeng mag-trade doon sa pagkakaalam ko. So, may mga nababasa ako or may napapanood ako sa YouTube na mga Binance users sa Philippines na gumagamit ng VPN. Ayan. Pero since ito nga, nandito tayo sa Japan, meron tayong access sa Binance. And sa mga susunod na mga videos na i-upload ko, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung mga nangyari doon sa mga in-invest natin before dito sa Binance. Pero currently, ito lang naman yung meron tayo dito. No? Pero alam nyo ba na dati, sabi ko nga sa inyo 2 years ago, yung amount na ito, which is converted na siya sa Japanese yen, itong amount na nakikita nyo ngayon, hindi yan ganyan kalaki. Malaki na yan. Dati, ang in-invest ko lang dyan is parang mga wala pang 5,000 yen siguro. Wala pang 5,000 yen. Ngayon, naging 18,000 yen na siya. Yan. And ito yung parang Japanese fiat or fiat ba ang tawag nila doon? Fiat. So, yung mga simpleng natututunan ko dito sa pag-i-invest or pag-i-invest sa cryptocurrency dito sa Binance or GMO Coin, papakita ko yan sa inyo. Pero sa ngayon, masasabi ko lang, sa Binance kasi, nag-try na rin akong mag-trade dito, mag-deposit and mag-withdraw ng pera. So, sa withdrawing ng amount, pag withdraw mo na yung kinita mo sa Binance, wala naman siyang charge. Pero kapag ka magde-deposit ka, since ATM yung doon ako sa MUFJ nag-de-deposit, meron siyang charge na 275 yen ata, which is sayang, 'di ba? Almost 300 yen din yun. Pero dito sa GMO Coin, na-try ko siya mag-deposit, which is wala siyang fee. Alam ko walang fee kasi pwede ko siyang ma-access sa mag-de-deposit lang ako gamit yung phone. So makakapag-invest na ako or makakapag-deposit na ako gamit yung phone. Pero dito sa Binance, hindi ko pa siya ma-figure out kung paano ako makakapag-deposit dito through application or MUFG application. Kaya pumupunta pa ako sa ATM. Medyo hassle siya. Sa ATM ako nag-de-deposit papunta dito sa wallet ko sa Binance.
Ayan, medyo meron siyang pros and cons. Pero ang nakikita kong pros and cons. Ang nakikita kong pros dito or advantage dito, syempre yung Binance Japan is pwede mo siyang i-change into English. Yung kanyang website is in English. Pwede mo siyang maging English. Instead na dito sa GMO Coin is pure Japanese talaga siya. Kung meron kang browser or meron kang ginagamit mong browser sa desktop, ay pwede mo siyang i-convert o i-translate yung page into English. Pero kapag ina-access mo yung Binance or yung GMO Coin sa application sa iyong cellphone, talagang yung GMO Coin is lang siya, pure Japanese lang siya. Pero yung Binance is in English. Yun yung nakikita kong pros and cons sa kanila. So, dito naman sa Naito yung Naito is Japanese stocks nga naman siya. Pure Japanese lang din talaga siya. So, ginagamit ko dito, yung browser ko, kino-convert ko siya into English. Yan. So, and guys, pinakita ko sa inyo yung iba't ibang platforms na ginagamit ko para mag-invest. Yung Call Financial, Binance, GMO Coin, and yung Naito Securities. So kung interested kayo dyan, ilalagay ko yan sa description box ng video na to para kayo din makapag-start na mag-invest. Gaya nga nasabi nila, kailangan nating i-diversify yung ating portfolio, yung ating investment. So ibig sabihin, hindi lang ako nag-i-invest sa Philippine stock market, nag-i-invest din ako sa Japanese stock market, and kung possible nga makapag-invest din ako sa US stock market. Pero dito sa Naito kasi, pwede ka mag-invest sa Naito, although meron din silang limit na 30 lapat para makapag-invest ka sa US stock market. Kaya maghanap ako kayo ng ibang platform na pwede ako mag-invest sa US stock market. Alam ko meron na yung mga napapanood natin sa YouTube na mga nasa Philippines nakapag-invest sila sa US stock market. So kung napanood nyo to, mag-comment down below kayo, turuan nyo naman ako. So ayun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!